Sa pagpapatuloy, matagumpay naman nasangga ni Magium ang pag-atake ng prinsipe, pero sa lakas nito ay napaatras siya kahit ginamit na niya ang teknik na 7-star technique. Isip nito na mas malakas ang skill nito kaysa sa kanya, at nagtataka ito kung paano ito nagkaroon ng skill kahit nasa infirmary lamang ito ng 2 linggo. Dahil nang makita niya ito sa unang araw ng pagsusulit ay kahit kaunti ay wala man lang itong inner energy. Sumugod ang prinsipe at nagpakawala ng isang atake gamit ang second codified fighting ng dancing butterfly technique, subalit mahusay na naiwasan ito ni Magium at nagbitaw ng isang suntok sa sikmura ng prinsipe, sabay sinundan ng teknik na million fists, nasalag naman ito ng prinsipe sa lakas nito ay napaatras siya ng malayo. Alam ng prinsipe sa sarili niya na mas malakas sa kanya si Magium, subalit hindi ito susuko ng dahil lang dito. Kailangan lamang niyang bilisan ang pag-atake at huwag hayaan itong maka-counter. Sumugod muli ang prinsipe, napunta ito sa tabi ni Magium at muling umatake, subalit naiwasan naman ito ni Magium at mabilis na sinipa ang prinsipe, dahilan ng pagbagsak nito, sinabi nito na maaring may alam na siya sa codified fighting form, subalit hindi niya alam kung paano gumamit ng counter-attack sa kalaban. Wika pa nito sa prinsipe, inaamin kong nahirapan ako sa teknik mo. Subalit malinaw na baguhan ka pa lamang sa paggamit nito. Ang alam mo lang ay manood at manggaya ng teknik ng iba, ngunit hindi mo alam ang iyong limitasyon. Sa isip naman ng prinsipe, nalaman agad niya na natutunan ko ang codified fighting form ng walang aktwal na pakikipaglaban, masyado ko siyang minaliit, hindi ko alam na ang pag-eensayo at pakikipaglaban ay masyadong malaki ang pinagkaiba. Sumugod na si Magium at ginamit niya ang teknik na Crouching Tiger Barrage upang tapusin na ang laban. Nataranta naman ang prinsipe dahil hindi niya alam ang teknik na gagamitin niya, nakaramdam naman ang machine ng panganib, agad itong nag-activate ng Augment Vision. Sa pag-activate nito ay malinaw nang nakikita ng prinsipe ang direksyon ng pag-atake ni Magium, madali niya itong naiwasan at nagpakawala ng isang uppercut na tumama sa mukha ni Magium. Dahil dito ay napa-atras siya at nagtataka kung anong klaseng teknik ang ginamit ng prinsipe. Habang ang prinsipe naman ay hindi makapaniwala kung paano niya nagawa iyon. Sinabi naman ng nanomachine, pansamantala niyang inactivate ang isang tutorial self-defense na tinatawag na boxing. Tanong naman ng prinsipe, maaari ba nating gamitin ang dancing butterfly technique imbis na ang boxing, habang naka-activate ang Augment Vision? Sinang-ayunan naman ito ng nanomachine. Sinabi naman ni Magium, ngayon naman ay punch technique, mukhang marami ka pang tinatagong alas, subalit ang swerte mo ngayon ay naubos na, wika nito habang papasugad sa prinsipe. Sa pag-atake nito ay madali lamang nakikita ng prinsipe kung saan tatama ang kanyang suntok, dahil dito ay mabilis lamang niya itong naiiwasan. Nagulat naman si Magium dahil ang lahat ng kanyang suntok ay wala man lang tumama. Mabilis naman siyang inatake ng prinsipe na tumama sa buo niyang katawan. Bigla naman naalala ni Magium ang mga alaala nila ng kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina, ang iyong ama ay lagi lamang binibigyan ng atensyon ng alipin na yun, kaya gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang mapansin ka ng iyong ama. Subalit paglaon ay sinisisi na nito si Magium, habang nakahawak sa leeg ay winika nito, ang isang simpleng utos ay hindi mo pa nagawa. Isa ka lamang malaking pagkakamali. Nang dahil dito ay lalong nagalit si Magium, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya magpapatalo sa mababang uri na kagaya mo, sabay sugod sa prinsipe, subalit ang atake niya ay hindi tumama, mabilis naman siyang hinawakan ng prinsipe sa ulo, at malakas itong ibinaon sa lupa, sabay sabing ikaw ang may gawa nito sa iyong sarili. Nagtataka naman ang dalawang alalay kung paano natalo si Magium ng binata. Dahil sa pagkakaalam nila ay wala itong inner energy, tinanong sila ng prinsipe kung naghahanap din ba ang mga ito ng away, agad naman umiling ang dalawa, winika naman nito, kung ganon ay kuhain nyo na siya. Nagalit naman si Magium, sinabi niya na kaya niyang maglakad ng mag-isa, at tinanong niya ang prinsipe kung bakit hindi pa siya nito tinapos. Tugon naman nito, kung hindi lang natin kailangan magtulungan sa susunod na exam, malamang ang ulo mo ay sumabog na, at sabay umalis na upang bumalik sa dormitoryo. Habang papabalik ay naisip niya, kung hindi dahil sa nano ay malamang natalo na siya ni Magium, alam niyang madali niyang matutunan ang martial arts higit pa kanino man.
Subalit iba pa rin ang may karanasan sa totoong laban, kahit na-memorize ko na ang codified fighting form ng dancing butterfly technique ay hindi pa din ako maihahalin tulad kay Left Guardian, dahil sa kakulangan ko sa karanasan. Para mahigitan ko ang lahat ay kailangan ko pang palakasin ang aking inner energy pati na rin ang karanasan sa pakikipaglaban, subalit sigurado na ang 6 na sect ay hindi papayagan yun mangyari. Dahil dito ay napahinto ang prinsipe sa isang ilog at tinanong niya ang nanomachine, kung ilan na sa kakayahan ng nano ang nagamit niya, tugon naman ng nano na 3% pa lamang. Nagulat naman ang prinsipe dahil madami pa pala siyang pwedeng gamiting kakayahan nito. Tinanong niya ang machine na ipaliwanag nito ang mga detalye ng kakayahan niya na posible nilang gamitin. Sinabi ng nano na ililipat niya ang manual ng Gen 7 nanomachine sa kanyang utak, sumang-ayon naman dito ang prinsipe, agad na inilipat ng nanomachine ang manual na kailangan nito. Pagkatapos nito ay kaunting hilo na lamang ang naramdaman ng prinsipe sa tuwing naglilipat ng impormasyon ang nano sa kanyang utak. Agad niya itong sinubukan, may mga lumabas na screen at nakalagay dito ang bawat detalye ng kakayahan, napansin niya ang simulation ng augmented reality. Naisip niya na ito ang kailangan niya upang magkaroon ng karanasan, tinanong niya ang nanomachine kung maaari ba niyang maanalisa ang naging laban nila ni Magium. Tugon naman ng nano, may kakulangan pa sa pagsusuri ng kumpletong pagkopya, subalit maaari akong gumawa ng isang avatar base sa laban niyo kanina. Agad na lumipat ng pwesto ang prinsipe kung saan walang tao na maaaring makakita sa kanila. Nang simulan na nila ito, manghang-mangha ang prinsipe nang nagpalabas ang nanomachine ng isang avatar na halos kahalintulad ni Magium. Nagsalita naman ang nanomachine, maaari niyang pahinain ang avatar sa pamamagitan ng pagpili ng percentage impact, nakadepende dito ang lakas ng pinsala na maibibigay ng avatar sa kanya. Kapag pinili mo ang 100% ay magiging katulad ito ng totoong lakas ng tunay na Magium. Agad naman inutos ng prinsipe na ilagay nito sa 100%. Bahagya naman na inis ang prinsipe dahil pati ang pag-uugali ng avatar halos kaparehas kay Magium, subalit ito ay tamang-tama lang dahil hindi ko nagawa durugin ang bungo ni Magium, pero sa avatar na ito ay maaari kong gawin ang lahat ng aking gusto. Sumugod naman agad ang avatar patungo sa prinsipe, ginamit nito ang Crouching Tiger Barrage, na bigla ang binata dahil katulad nito ang teknik ni Magium. Naiwasan niya ito, at gumawa siya ng pag-atake, subalit nakaiwas ang avatar at gumawa ng counter-attack na tumama sa prinsipe, dahil dito ay napatalsik siya at ininda ang sakit. Mayabang naman siyang hinamon ng avatar habang tinatawag niya itong mababang uri. Galit namang sumugod ang prinsipe sa avatar dahil sa mga pinagsasabi nito, winika nito na manahimik ito dahil isa lamang itong avatar. Makalipas ang ilang oras, hingal na nakahiga ang prinsipe at winika nito na sa 15 nilang laban ay 1 beses lamang siya nanalo, dagdag pa nito na sa una nilang laban ay natapos lamang ito sa 5 form, at wala man lang siyang nagawa upang depensahan ang kanyang sarili dito. Sa avatar na yun ay nahihirapan na ako. Kung ang totoong Magium yun tiyak matatalo ako, wika ng prinsipe sa sarili. Sinabi naman ng nanomachine, ang iyong abilidad ay lalakas lamang sa tuwing makakakuha ka ng karanasan, sa kada laban na iyong matatapos ang mga paggalaw mo ay magiging madali na lamang. Nakikita ko din ang tamang paggamit ng codified fighting form ng dancing butterfly technique sa tamang oras. Sinabi naman ng prinsipe, ang avatar ay paulit-ulit lang naman sa ginagamit nitong codified fighting form, gayon pa ay 1 beses ko lang ito natalo. Pero sa loob ng 1 linggo ay magagawa ko na itong talunin ng walang problema, wika ng prinsipe sa sarili. Sa dormitoryo ng mga kadete, sa pagdating ng prinsipe ay hinanap niya ang kanyang higaan, subalit napansin niya nakakaiba ang kilos ng ibang kadete. Di nagtagal ay masayang lumapit sa kanya si Kadete 23, itinuro nito ang kung saan ang pwesto ng prinsipe. Dahil sa asta ni Kadete 23 ay nagulat ang ibang kadete kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi naman ng prinsipe na bakit kakaiba ang kilos nito kaysa nung una silang nagkita. Sa isip ni Kadete 23, ay inabandona na siya ni Magium, wala na siyang ibang pwedeng lapitan, malapit na rin naman matapos ang buhay niya. Isusugal na lamang niya ito sa prinsipe, bigla itong lumuhad at sumumpa ito na, "Ako si Kadete 23, Heobong," ay nanunumpa na pagsisilbihan ang ikapitong prinsipe na si Chen Yuan.
Sa ginawa ni Heobong ay nagulat ang mga kadete, dahil alam nila na ang ika-7 prinsipe ay walang kapangyarihan at kahit man lang kinabibilangan na sekta. Laking pagtataka naman ni Yoan at tinanong niya ito kung talaga bang nais nitong maging sunod-sunuran sa kanya. Winika nito na ang nagawa niya ng mga nakaraan ay labis niya ng pinagsisihan, at gagawin niya lahat ng pinag-uutos nito. Sa isip naman ng prinsipe, simula pa lamang ng bata pa ako ay wala akong naging tagasunod, si Guardiang naman ay nagsilbi lang sa akin, dahil itinalaga ito ng patriarch. Halos kiligin si Heobong nang tumango ang prinsipe, sinabi niya na siya ay magiging tapat na tagasunod para sa kanya. Dumating naman si Magiam at ang alalay nitong si Kedete 80, winika nito na nawala lang kami sandali ay ganito na ang aabutan namin. Galit na sinabi ni Kedete 80 kay Heobong na ang lakas ng loob nito manumpa ng katapatan nito sa ibang prinsipe. Kinabahan naman ito at winika niya na hindi niya maaaring ipakita sa dalawang hangal na ito na siya ay natatakot. Wika naman ng prinsipe, anong karapatan mo magsalita sa ibang tao na nagiging tapat lamang, kung may insekto dito ay wala nang iba kundi ikaw. Sa galit ni Kedete 80 ay hindi na nito napigilan ang sarili nito, at sumugod papunta sa prinsipe, subalit sa pag-atake niya ay nakailag ang prinsipe at nakatikim siya ng isang atake mula sa batok, dahil dito ay agad na bumulagta si Kedete 80 sa lapag na ikinagulat naman ni Heobong. Wika niya na tama ang kanyang naging desisyon na kumampi sa ika-7 prinsipe, sabay tinanong ng prinsipe si Magiam kung may problema ba ito sa ginawa niya, dahil pwede naman sila maglaban ulit sa ikalawang pagkakataon. Tugon nito, sa ngayon ay magsaya ka hanggat gusto mo, wala pa din naman nagbago, nagkaroon ka lamang ng isang alalay, sabay tumalikod ito upang umalis. Hindi naman makapaniwala ang mga kadete na basta lamang pinalagpas ito ni Magiam, dahil sa pagkakakilala nila dito ay isa itong tao na mahilig sa gulo. Dugtong pa ng mga ito na marahil si Chean Yuan na ang mamumuno sa bagong henerasyon ng demonic warrior cult. Makalipas ang isang linggo, ang pangalawang pagsusulit ay magsisimula na. Winika ni Red Hair, bago tayo magsimula ay kailangan nyo munang magpalabunutan. Katulad ng sinabi ko nang nakaraan ang bawat 4 na pangkat ay bubunot ng numero ng sabay-sabay, sa numerong ito nakabase ang inyong makakalaban. Agad na tinawag ni Red Hair ang pangkat 1 hanggang pangkat 4 upang bumunot ng numero. Ang ika-2 at ika-3 pangkat ay napalitan na ng mga pinuno maliban na lamang sa pangkat 1, dahil ang namumuno dito ay si Muyon Chien ng Shadow Sect. Ang nabunot ng pangkat 1 ay pangkat 3, ang pangkat 2 naman laban sa pangkat 4. Ang sunod na tinawag ni Red Hair ang mga pinuno ng pangkat 5 hanggang pangkat 8. Nagulat ang lahat nang makita nila na ang pinuno ng pangkat 8 ay ang ika-7 prinsipe. Kahit na si Red Hair ay nabigla nang makita na hindi na si Magiam ang namumuno sa pangkat 8. Inis naman itong tinignan ni Wanneryo, sinabi niya na ang hangal na si Magiam ay hindi nakinig sa kanya kahit binalaan na niya ito. Ang nakaraang araw pagkatapos ng training session, makikitang nakatanaw lamang si Magiam sa mga kadete habang nag-e-ensayo ang mga ito. Wika nito, ang mga hangal na iyon ay nag-e-ensayo ng sama-sama. Hindi ba nila alam na maaaring makita ng iba ang mga strategies na kanilang gagamitin? Hanggang ilang sandali ay dumating si Wanneryo, inis niya itong tinanong kung ano kailangan nito. Wika nito, pumunta ako dito nang may magandang intensyon, at upang tulungan ka tapos ganyan lamang ang reaksyon mo sa akin. Di ba't sinabi mo na mga hangal lamang ang mga nasa stealth sect, kaya wag mo akong kausapin, wika ni Magiam. Sinabi naman nito na kung ganun ay paiikliin ko na lamang ang sasabihin ko, sabay ipinakita ang isang pinsala sa kanan niyang braso. Nagulat naman si Magiam at tinanong ito kung saan ito nakuha ang pinsala nito. Wika naman ni Wanneryo na habang siya'y nag-e-ensayo ay may palihim na umatake sa kanya. At ito ay nakamaskara kaya't hindi ko nalaman kung sino ang taong yon. Pabiro naman winika ni Magiam, kahit pa siya ay nakamaskara, di maikakailang naging pabaya ka pa rin dahil hinayaan mo mangyari sa'yo yan. Galit naman winika ni Wanneryo, sa tingin mo ba ay biro lamang ito? Hindi ako naging pabaya kaya ito lamang ang nangyari sa akin. Alam kong ako ang target ng taong yun kaya malaki ang tsansa na ikaw ang susunod niyang atakihin, dahil tayong dalawa ay maaaring banta sa kanya sa susunod na laban. Nagulat naman si Magiam sa pahayag ng prinsesa,
Wika naman ng prinsesa, naalala mo ba na sinabi nila na ang bawat apat na grupo ay kailangan bumunot ng numero, upang malaman kung sino ang ating makakatapat. Maaaring ang nakamaskara na iyon ay pinuno ng ibang grupo at alam na niya kung sino ang makakalaban nilang grupo, kahit hindi pa nagsisimula ang palabunutan. Dahil hangal si Magiam ay nahihirapan siyang intindihin ang sinasabi ng prinsesa, wika nito, ano naman ang ibig sabihin mo dun? Sinabi ng prinsesa na ibig sabihin ay kapag bumunot na ang bawat grupo ay alam na natin kung sino ang makakalaban natin. Napaisip naman si Magiam, ibig sabihin ay may nagbigay ng impormasyon sa nakamaskara, ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay pabagsakin ang bawat pinuno nito, bago pa man magsimula ang pagsusulit. Tugon naman ni Wanneryo dahil ang buong grupo ay mahihirapan bumuo ng formation dahil walang pinuno. Dagdag pa nito, bukas na ang pangalawang pagsusulit, dapat ay lagi kang handa, huwag ka mag-e-ensayo ng mag-isa dahil ikapapahamak mo lamang ito. Bilang isa sa kandidato ng tagapagmana, huwag mo ipahiya ang iyong sarili, dahil lamang sa hindi ka nakapasa sa pangalawang pagsusulit. Ayokong malaman na ipinatapon ka na sarili mong sect. Isip naman ni Magiam, hindi ako makapaniwala na pinayuhan ako ng mas mahina pa sa akin, sino ba siya sa tingin niya? Subalit kailangan ko pa din sundin ang payo niya. Isasama ko si Kedete 80 para makasigurado. Sa kabilang banda, habang pabalik ang Prinsipe Yowan mula sa pag-eensayo ay napahinto siya dahil nakarinig siya ng isang labanan. Agad niya itong pinuntahan subalit sa sobrang dilim ay hindi niya ito makita, kaya naman pina-activate niya sa nanomachine ang night vision mode. Malinaw niyang nakita si Magiam at ang isang tao na nakamaskara na may hawak na isang espada. Sumugod ang nakamaskara na lalaki kay Magiam, tagumpay naman niya itong naiwasan, subalit makikitang nahihirapan na ito dahil sa mga pinsalang natamo. Sa pagbagsak niya ay nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang tuhod, dahilan upang mawalan siya ng balanse. Nakita naman itong pagkakataon ng nakamaskara at agad nagpakawala ng isang atake. Agad na sumugod ang Prinsipe Yowan, sa isip niya ay ayaw niya itong tulungan subalit kailangan niya ito para sa susunod na pagsusulit. Napansin naman siya ng nakamaskara na lalaki nang atakihin niya ito ay nakaiwas ang prinsipe, at gumanti ng isang atake na mabilis naman naiwasan ng nakamaskara. Sa isip ng prinsipe ay madali lamang ito nakadistansya sa kanya bago pa man tumama ang kanyang suntok, masasabi niyang mahusay ang taong ito. At hindi niya alam kung ano ang susunod nitong gagawin. Mabilis na tumalon ang nakamaskara upang tumakas, hindi na ito sinubukan habulin ng prinsipe dahil alam niyang hindi niya ito maabutan. Sa dormitoryo ng mga kedete, nagulat ang lahat ng kedete sa pagbukas ng pinto, dahil ang prinsipe ay buhat ang dalawang sugatan na si Magiam at kedete 80. Pagkababa niya sa mga ito ay pinaska ng prinsipe si kedete 80 sa nano. Wika naman ng machine na ang mga sugat nito na dulot ng espada ay hindi ganun kalalim, kapag natahina agad ito ay magiging maayos din siya. Napalingon naman ang prinsipe nang sumigaw ang kedete dahil sa pagdurugo ng mga pinsala ni Magiam. Nang makita niya ito ay halos nanghihina na ito dahil sa pagdurugo ng kanyang pinsala, sinabihan niya agad si Heobong na tumawag ng isang propesor na naka-duty dahil malala na ang nangyari. Nang makarating ang propesor ay tinanong ng prinsipe kung ano na ang lagay nito, ang tugon lamang nito ay ito lamang ang aking magagawa. Nang makita ni Magiam na tila malalim ang iniisip ng propesor ay tinanong niya ito kung ano ang problema. Wika naman ito, sa nakikita ko ay pansamantala kang hindi makakapaglakad ng sarili mo lamang, na labis ay kinabigla ni Magiam.